Yan ho yung maleta na pinakita ho doon sa press con kahapon. Nahawak-hawak, yan. Ayan. Ngayon, ano ang kaugnayan ng mountain bike? Sundan natin itong kasunod na picture. Ayan, yung isa pang ipinadala na picture, yung mountain bike, yan parang kapareho nung ginagamit ni Congresswoman Estela Kimbo habang siya ay nagsa-cycling. Yan. O, di ba ga? O, matindi. So marami pala, hindi lang pala siko, hindi lang pala, kaya marami din ang may gusto na humarap itong si Estela Kimbo sa pagdinig. Joseph, saan napunta ang pera na ito? Kung saan ang BSP ngayon ay nagre-reklamo, hindi na daw nila kayang iangat pa ang ekonomiya ng bansa. Wala na silang pera. Ay, nako, oo, matindi ito. 4:16 na ho ng umaga. Narito na ho ang ulo ng mga balita ng ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Miyerkules na, no? Tama ba ka? Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2026. Araw ho ngayon ng Baklaran. Oo, yung mga sisimba sa Baklaran, biyahe na hanggat maluwag pa ang kahabaan ng EDSA. Sa detalye ng ating mga headlines. Mga dating sundalong Marines lumantad kaugnay sa daan-daang bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Kampo ni dating Pangulong Digong humirit sa ICC na pauwi na siya sa Pilipinas. ICC, inilatag ang mga co-perpetrators ni FPRRD. Vice President Sara, nagatid naman ang tulong sa mga biktima ng bagyong Basyang sa Iligan City. Code of Conduct sa South China Sea, posibleng mabuo sa December ayon kay Senator Erwin Tulfo. Ang plunder case naman ni Senator Jinggoy, 4 na iba pa, pinalakas na ho ng NBI. At apila ni Curly Discaya na makalaya sa Senado, tinabla ng Pasay Regional Trial Court. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. 18 dating miyembro ng militar at security personnel na konektado umano kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang humarap sa media upang isiwalat ang aligasyon ng malawakang paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos Norte mula 2022 hanggang 2025. Sa kanilang mga pahayag, kinumpirma ng mga ito ang naunang akusasyon ni dating Marine Orly Gorteza na nagdala umano ng pera kay dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na iniuugnay sa mga kickback mula sa flood control projects. Sa press conference na ginanap sa Club Filipino sa San Juan, sinabi ni Attorney Baligod na ilang beses umanong naghatid ang mga sundalo ng mga maleta ng pera na tinatayang aabot sa 805 bilyong piso kay Romualdez at kay Pangulong Ferdinand Marcos sa Forbes Park at Paway sa Ilocos Norte. Naglabas din si Baligod ng mga larawan ng mga maleta na umunoy ginamit sa paghahatid ng pera at sinabing eroplano niko ang nagamit sa paghahatid sa iba't ibang politiko. Nauna nang inihayag ni Gutesa na nagdala siya ng 46 na maleta ng pera kay Romualdez at dating ako Bicol Representative Zaldico habang iginiit ni Baligod na si Marcos umano ang utak ng anomalya at nasa ilalim niya ang mga nasabing opisyal. Iniulat din ni Baligod na may impormasyon siyang umalis na ng bansa si Gutesa. Abante Pilipinas. Alalang ho akong voice clip pero narinig kong sinabi na talagang tinakot si Gutesa, parang gano'n sorry, hindi ko masyadong maalala yung eksakto pero mukhang tinakot si Gutesa tapos pinapirma ng recantation. Oo, nag-recant na siya doon sa kanyang mga sinabi, binaliktad na, and so on and so forth. At ngayon nga, ang pinakahuli nilang alam ay umalis na ng bansa si Gutesa. So ang tanong ay, sino ang nagkakanlong ngayong kay Gutesa? Hindi ba ga? Para hindi na ito magsalita pa. Ay, ngayon, so wala na si Gutesa, meron ngayong lumabas na 18 dating sundalong Marines. Ay, ito ngayon ang nagpapatunay. At ang matindi, marami pang mga pangalan ang sinasabing pinaghatiran nila ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control fund.
Abante Pilipinas. Yung pondo ho ng flood control projects. Alas 4:20 ng umaga. Abante Pilipinas. Nagpahayag nagpahayag din ang 18 sundalo na sila umano ay naghatid ng mga maleta ng pera kay Nooy Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo na iniugnay sa mga umunig kickback mula sa flood control projects. Ayon sa ulat, nagbigay ang grupo ng litrato ng 8 malalaking maleta at isang maliit na maleta na inihatid sa bahay ni Kimbo bilang suporta sa kanilang mga aligasyon. Anila, ang isang malaking maleta ay may lamang humigit kumulang 50 hanggang 70 milyong piso habang ang maliit na maleta naman ay naglalaman ng tinatayang 15 hanggang 25 milyong piso. Si Kimbo na dating miyembro ng Bicameral Conference Committee at nagsilbing Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations sa deliberasyon ng 2025 National Budget ay naging chairperson ng komite matapos magbitiw si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Bahagi rin siya ng tinaguriang small committee na iniuugnay sa mga umunang insertions sa budget habang sinabi rin ng grupo na may mga pera rin silang inihatid sa iba pang opisyal na sa kabuuan ay tinatayang umaabot sa humigit kumulang 805 bilyong piso. Abante Pilipinas. May matindyan, so lumalabas na ito nga ay kwan. Ito nga ay ano tawag din halos 1 trilyon. Kasi 1 trilyon yung pinag-uusapan na nawawala from 2022 hanggang 2025. Oo. Nakita nyo ba yung maleta? Direk, pakita mo nga, may picture ako pinadala dyan kay Mayor, na merong nakasabit na mountain bike. Wala dyan? Meron dyan, may pinadala ko. Nandun ho yung picture nung maleta. At saka merong nakasabit na mountain bike na pinadala ko sa'yo. Wala. Saan napunta yun? Sige, sandali. Pakita ko lang. Kasi sayang naman, Yun. Nandun sa kwan. Ito pala, sorry. Forward ko doon sa Viber mo. Sa ano pangalan ng Viber? Teletech. Oo, yan. Okay. Yan, Teletech. Para makita natin. Gusto ko kasing ipakita sa inyo na parang totoo ang nangyari. Parang ganun andyan na, boss. Andyan na. Yan. Doon sa isang picture na ipinakita, nandun ho yung maleta. Ayan. Nasa lapi. Di umano. Yan ho yung maleta na pinakita ho doon sa press con kahapon. Nahawak-hawak. Yan. Yung nasa baba na yan, yan po yun. May malalaking maleta at may maliliit na maleta. Ayan. Ngayon, ano ang kaugnayan ng mountain bike? Sundan natin itong kasunod na picture. Ayan. Yung isa pang ipinadala na picture, yung mountain bike, yan parang kapareho nung ginagamit ni Congresswoman Estela Kimbo habang siya ay nagsa-cycling. Yan. Di ba ga? Yan yung mountain bike at saka yung isa. Kaya parang sinasabi na ito yon. Ayon doon sa salaysay kahapon. Matindi. So marami pala, hindi lang pala si Ko, hindi lang pala. Kaya marami din ang may gusto na humarap itong si Estela Kimbo sa pagdinig. At dapat ay tanungin din kung ano ang nangyari dito sa mga sitwasyon na ito. Ako, bilyong piso. In total, humigit kumulang 805 bilyong piso. Abante Pilipinas. Joseph, saan napunta ang pera na ito? Kung saan ang BSP ngayon ay nagre-reklamo, hindi na daw nila kayang iangat pa ang ekonomiya ng bansa. Wala na silang pera. Nasaan pa? On the other hand, nasaan naman yung mga ginto na ibinenta? Sinong bumili at nasaan ang pinagbentahan? Abante Pilipinas. Ay, nako, matindi ito. Tanong, mabubuklat pa kaya ito
ngayong iba na ang timbre ng usapan. Oo, nakatutok tayo lahat sa ICC at pagkatapos ay yung impeachment at pagkatapos ay yung kandidatura ni BP Sara. Natakpan na ang usapin ng flood control project.